Isang magandang umaga, Sir Dave. Ako nga po pala si Olive. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Hindi ito kwento ng takot o kababalaghan. Ito ay tungkol sa isang milagrong tunay kong nasaksihan sa loob mismo ng Quiapo Church. Isang pangyayaring nagbabago sa pananampalataya ko habang buhay. Noong 2021, halos gumuho na ang mundo ko. Ang anak kong si Mika, 3 taong gulang pa lang noon. May malubhang sakit sa baga. Halos araw-araw kami sa ospital. Naubos na ang ipon, pati lakas ng loob ko. May mga gabing tahimik lang akong umiiyak sa ospital. Hawak ang kamay niya habang may tubo sa bibig. Isang umaga, sabi ng mama ko, "Anak, dumaan ka sa Quiapo, hindi para humingi ng himala, kundi para humingi ng lakas." Kaya kahit pagod, pumunta ako. Mainit ang araw, matao, at amoy kandila ang paligid ng simbahan. May mga nagro-rosaryo, may mga nag-aalay ng kandila, at mga tindero ng anting-anting sa labas. Tahimik lang akong pumasok. Bit-bit ang maliit na kandilang kulay puti. Pag-upo ko sa gitna, nagsimula akong magdasal. Hindi ko hiniling na gumaling agad ang anak ko. Ang dasal ko ay, "Panginoon, kung hindi man po siya gumaling, bigyan niyo po ako ng lakas na tanggapin." Habang nagdadasal ako, napansin kong may matandang babae sa tabi ko. Nakasuot siya ng puting belo. Tahimik lang. Nakatingin sa altar. Ngumiti siya sa akin at mahina niyang sinabing, "Huwag kang matakot, anak. Naririnig ka niya." Hindi ko siya kilala, pero sa ngiti niya, parang may gumaan sa dibdib ko. Habang nakakapit ako, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng simbahan. Yung tipong hindi nakakakilabot, kundi nakakagaan ng pakiramdam. Amoy kandila at sampagita. At kasabay nun, parang may liwanag na dumaan sa altar at tumama mismo sa amin. Pagmulat ko, wala na yung matandang babae sa tabi ko. Pero sa upuan niya, may naiwang puting rosaryo. Simple lang. Pero sa gitna ng krus, may maliit na ukit ng itim na Nazareno. Parang gawa ng kamay na napakadetalyado. Hindi ko alam kung bakit, pero dinala ko yun pa uwi. At mula noon, doon nagsimula ang totoong milagro. Pagkatapos kong umuwi mula sa Quiapo, hindi ko na naisip masyado yung nangyari. Pero habang nakahiga ako sa ospital, katabi ko ang anak kong si Mika. Hawak ko lang yung rosaryong naiwan ng matandang babae. Paulit-ulit kong hinahaplos yung ukit ng Nazareno habang mahina kong dinadasal. "Lord, kahit kaunting pag-asa lang po, kahit kaunti lang." Kinagabihan, may kakaibang nangyari. Biglang bumukas ng bahagya ang kortina ng bintana kahit sarado ang lahat. Pumasok ang malamig na hangin, pero hindi siya nakakapanindig balahibo. Kasabay nun, amoy sampagita ang buong silid, at sa loob ng ilang segundo, parang may liwanag na dahan-dahang pumasok mula sa bintana. Tumama sa kama ni Mika. Nanlamig ako, pero hindi sa takot, kundi sa hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. Ang mukha ng anak ko na dati maputla at halos walang buhay, biglang nagkaroon ng bahagyang kulay. Tapos umubo siya ng mahina. Unang beses ko yung marinig ulit matapos ang ilang araw.
Tinawag ko agad ang nurse. Nanginginig ako, umiiyak. Sabi ng doktor kinabukasan, hindi ko maipaliwanag, pero gumanda bigla ang oxygen level niya. Parang may nangyaring hindi normal, pero pabor sa bata yun. Lumipas ang ilang araw, tuloy-tuloy ang paggaling ni Mika. Hanggang isang umaga, lumapit sa akin yung nurse na madalas naka-duty. Sabi niya, "Ma'am, napansin ko lang, sino po yung matandang babae na dumalaw sa inyo noong unang gabi? Nakaputing belo, may dalang rosaryo. Hindi po ba siya ang lola nyo?" Nanindig ang balahibo ko. Wala namang dumalaw sa amin nung gabing yun. Sinabi ko sa kanya, "Wala pong ibang dumadalaw. Ako lang po ang nandito." Nagkatitigan kami. Ngumiti siya at sinabing, "Siguro po, hindi tao yung dumalaw. Kasi pagkatapos nun, gumanda bigla ang lagay ng anak nyo." Pagkalipas ng 2 linggo, nakalabas si Mika sa ospital. Bit-bit ko pa rin ang rosaryo mula sa simbahan. Bago kami umuwi, dumaan ako ulit sa Quiapo Church. Parehong oras. Pumasok ako, dala ang batang gumaling sa hiwaga ng pananampalataya. Habang nagsisindi ako ng kandila, naamoy ko ulit ang sampagita. At sa dulo ng simbahan, sa gilid kung saan ako unang nagdasal, parang may nakita akong matandang babaeng nakaputing belo. Nakaupo, nakangiti. Pagkurap ko, wala na siya. Ngumiti ako at sa isip ko, "Salamat po. Hindi ko man alam kung sino kayo, pero alam kong isinugo kayo para ipaalala na may milagro pa rin sa mundo." Ngayon, Sir Dave, 5 taon na si Mika. Malusog, masigla, at araw-araw ay nagdadasal gamit ang rosaryong yun. At sa tuwing bumabalik ako sa Quiapo, hindi ko na hinahanap ang matanda dahil alam kong isa siya sa mga instrumento ng ating Panginoon. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Dave. More power sa PNT Stories, at God bless sa ating lahat. Ako po si Marvin, Sir Dave. Matagal ko nang gustong ikwento to, pero lagi kong pinipigilan ng sarili ko. Hindi dahil nakakahiya, kundi dahil hanggang ngayon, kahit sabihin kong tapos na yung nangyari, may mga gabi pa rin parang may sumusunod sa akin. Taong 2022, araw ng Biyernes, pumunta ako sa Quiapo para bumili ng pampaswerte. May maliit kasi akong negosyo, sari-sari store sa may Caloocan. At ilang buwan na talaga akong malas, sunod-sunod na lugi. May nasunog na stock, tapos nagkasakit pa yung asawa ko. Sabi ng kapitbahay ko, "Subukan mo pumunta sa Quiapo. Doon marami nagtitinda ng pangontra at pampaswerte. Baka makatulong." Kaya pumunta ako. Karaniwan na ang Quiapo sa ganyang eksena. Maingay, matao, singaw ng kandila, usok ng insenso, halong amoy ng pawis at lumang pera. Habang naglalakad ako sa gilid ng simbahan, ang dami kong nadadaanan. Mga nagbebenta ng anting-anting, pulang tali, mutya at langis. Bawat isa may kanya-kanyang dasal na binubulong habang nag-aabot ng paninda. Habang tumitingin ako sa mga stall, napansin ko sa pinakadulo ng daan, may isang matandang babaeng nakaupo lang sa tabi ng lumang pader. Hindi siya katulad ng ibang tindera. Walang karatola, walang mesa, walang kandila. Tanging isang itim na tela lang
ang nakalatag sa harap niya. At sa ibabaw nun, may 3 pirasong bagay. Isang maliit na bote ng langis, isang tila piraso ng bato na kulay abo, at isang pulang pouch, na may bordang simbolo. Parang hinihila ako ng kuryosidad ko. Lumapit ako, ngumiti siya, pero kakaibang ngiti. Yung tipong hindi mo alam kung mabait o may tinatago. Sabi niya, "Marami kang sinubukan, di ba? Pero ito siguradong kikilos para sa'yo." Sabay tinuro niya yung pulang pouch. Tinanong ko kung magkano. Sabi niya, "Hindi mahalaga ang presyo. Mahalaga kung kaya mong alagaan." Napakunot noo ako, pero dahil desperado na rin ako, binili ko na lang. Binigay ko ang 500. Tinignan lang niya sandali, saka sinabing, "Huwag mong buksan. Sa gabi mo lang ilalabas at sa ilalim ng kama mo ilagay. Kung marinig mong may kumakaluskos, huwag kang gagalaw. Ibig sabihin, gumagana na." Hindi ko alam kung bakit, pero sa paraan ng pagkakasabi niya, parang may bigat. Yung mga mata niya, hindi blink ng blink. Parang nakatingin sa kung anong hindi ko nakikita. Pag-alis ko, isang hakbang palang palayo, napansin kong tumahimik ang paligid. Parang lahat ng tao sa paligid ko biglang nag-slow motion. Paglingon ko ulit para tignan yung pwesto ng matanda, wala na siya. Walang tela, walang gamit, walang bakas. Pag-uwi ko sa bahay, dala ko pa rin yung pouch. Simple lang ang itsura, pero may amoy ito. Parang pinaghalong insenso, dugo, at nabubulok na kahoy. Naalala ko yung bili ng matanda, kaya sinunod ko. Nilagay ko sa ilalim ng kama namin bago matulog. Mga 12:00 na siguro ng gabi, nagising ako kasi parang may gumagapang sa sahig. Una, akala ko daga lang, pero nung sumilip ako sa ilalim ng kama, nakita kong gumagalaw yung pulang pouch. Nung nakita kong gumagalaw yung pulang pouch sa ilalim ng kama, parang biglang nawala ang lahat ng antok ko. Hindi siya basta gumalaw ha, para siyang nilalang na may laman sa loob. May mahinang tunog, parang may kaluskos o kumakaskas ng kuko sa sahig. Gusto kong isigaw ang pangalan ng asawa ko, pero wala akong boses. Ang lamig ng hangin sa loob ng kwarto, kahit sarado ang mga bintana. Naramdaman ko pa nga na may humihinga sa may paahan ko. Dahan-dahan kong sinilip ulit. Yung pouch, bukas na. At mula doon, may itim na usok na lumalabas. Unti-unti, paikot, parang buhay. Sa loob ng usok, may hugis na parang kamay. Mahaba ang mga daliri, matulis ang dulo. Napaatras ako, pero bago pa ako makagalaw, narinig ko yung boses ng matandang babae sa Quiapo. Pero ngayon, naririnig ko sa loob ng kwarto ko, "Huwag kang gagalaw. Gumagana na yan." Napatakbo ako palabas ng kwarto. Ginising ko ang asawa ko, pero hindi siya magising kahit anong yugyug ko. Parang tulog na tulog, o parang nakapikit pero hindi na humihinga. Kinabahan ako. Hinawakan ko yung leeg niya. May tibok pa, pero mabagal. At doon ko napansin, may pulang marka sa leeg niya, pareho ng simbolo sa pouch. Biglang bumukas ang ilaw ng kusa, kahit nakapatay yung switch. At sa may salamin,
nakita ko sa likod ko isang itim na hugis, nakayuko parang may sungay at humihinga sa batok ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw, pero nang lumingon ako, wala na. Yung pouch nasa gitna ng sahig, nakabukas pa rin, at sa loob nun may mata, buhay, gumagalaw, tapos nakatingin sa akin. Napasigaw ako, naganap ako ng posporo at sinunog yung pouch. Habang nasusunog, may sumisigaw na tunog na hindi tao, parang huni na may halong iyak, tapos salakhak at ungol. Pagkatapos nun, nagising yung asawa ko bigla. Umihingal, tapos umiyak. Sabi niya, may mabigat sa dibdib ko, parang may nakaupo. Simula nung gabing yun, lagi na akong dinadalaw ng bangungot. Sa panaginip ko, nakikita ko yung matanda sa Quiapo. Lagi niyang sinasabing, hindi mo dapat sinunog, pinagalaw mo siya. Kinabukasan, bumalik ako sa Quiapo para hanapin siya. Pero kahit anong ikot ko sa lahat ng kanto, hindi ko na siya nakita. Sa ngayon, Sir Dave, hindi na ako naniniwala sa mga pampaswerte at mas pinili ko na lang na pag-igihan at pukusan ng sari-sari store ko. At sa ngayon, sobrang laki na nito at naging maayos na rin po ang buhay namin kahit walang pampaswerte. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ng pagsapit ng Takip Silim. Ako nga po pala si JM. Gusto ko lang ibahagi itong karanasan ko na hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin mawala sa isip ko. Isa to sa mga gabing binago ang pananaw ko sa paniniwala, sa simbahan, at sa kung ano talaga ang mga nilalang na gumagalaw sa dilim. Noong 2019, nagtatrabaho pa ako noon bilang delivery rider sa Maynila. Madalas, sa Quiapo area talaga ako nakabantay kasi doon maraming order at malapit lang din sa bahay ng pinsan ko. Sanay na ako sa paligid, yung amoy ng insenso, usok ng kandila, at mga taong dumadagsa sa Quiapo Church para magdasal o magpabindisyon. Pero may mga gabi rin, nakakaiba ang pakiramdam sa paligid. Yung tipong parang may mga matang nakatingin kahit wala namang tao sa paligid. Isang Huwebes ng gabi nun, mga bandang 10:45 PM, hinihintay ko pa yung last booking ko bago umuwi. Tahimik na sa paligid. Yung mga tindahan ng anting-anting, sarado na lahat. Wala na ring masyadong tao, maliban sa ilang pulube at mga naglilinis ng paligid ng simbahan. Naupo ako sa gilid ng plaza, malapit sa may fountain, habang nakatingin sa simbahan. Gusto ko sanang pumasok para magdasal, pero nagdadalawang isip ako kasi sabi ng mga matatanda, huwag daw papasok sa simbahan pag 10 oras ng gabi, lalo na kung mag-isa ka. Pero matigas ulo ko. Sabi ko sa sarili ko, wala namang masama kung magdadasal lang ako. Bahay naman to ng Diyos. Kaya pinasok ko ang simbahan. Pagpasok ko, halos wala ng tao. May isang matandang lalaki na nakaluhod sa pinakang harap, nakatalikod, tahimik, walang kahit anong tunog, maliban sa pagaspas ng kortina sa altar. Lumapit ako sa bandang gitna, saka ako lumuhod. Habang nagdadasal ako, naramdaman ko na parang
May humahangin mula sa loob ng simbahan, pero sarado lahat ng pinto. Napalingon ako sa kanan. Walang tao. Sa kaliwa, wala rin. Pero nung ibalik ko ang tingin ko sa altar, doon ko napansin yung mata ng rebulto. Parang nakatingin sa akin. Hindi ko na alam kung guni-guni lang dahil sa ilaw ng kandila, pero parang gumalaw ang mga mata niya. Nilunok ko ang kaba ko. Sabi ko sa sarili ko, pagod lang ako. Madilim lang kasi. Nagdasal ako ulit. Pero habang nagdadasal ako, narinig kong may umusal ng dasal sa likod ko. Mahinang mahina. Hindi ko mawari kung lalaki o babae. Paglingon ko, wala namang tao. Ang matandang lalaki na nakaluhod kanina, nawala. Ang tanging naiwan lang sa upuan niya ay isang rosaryong itim. At sa sahig, may bakas ng parang itim na abo na paikot. Parang pabilog na marka. Bigla kong naramdaman na lumamig ang paligid. At doon ko napansin, sa pinakang harap ng altar, sa ilalim ng rebulto ng Nazareno, may anino. Mahaba, payat, at nakayuko, hindi gumagalaw. Pero malinaw kong nakikita dahil sa sinag ng mga kandila. Akala ko, isa lang tong patay na ilaw o refleksyon. Pero nang tumingin ako ng diretso, nakita kong unti-unti itong tumayo. At doon ko narinig ang boses. Bakit ka nandito? Nung narinig ko yung boses na yun, nanigas ang katawan ko. Parang sabay-sabay tumigil ang paligid. Walang tunog ng hangin, walang paggalaw ng kandila. Pati paghinga ko, halos hindi ko na marinig. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o luluhod ulit. Pero nang dahan-dahan kong tinaas ang tingin ko, doon ko nakita kung saan nanggagaling yung boses. Sa ilalim ng altar, sa pagitan ng mga rebulto, may nilalang na nakatayo. Payat, sobrang itim ang balat, parang sinunog. Yung mata niya, maputi, pero walang itim sa gitna. Para siyang nabubulok na tao. Pero nakatayo pa rin. Nakatingin diretso sa akin. Lumapit ito ng dahan-dahan. Walang tunog ang mga paa, pero nararamdaman kong umuuga yung sahig sa bawat takbang niya. Habang papalapit siya, amoy na amoy ko ang amoy ng lumang kandila at nabubulok na laman. Hindi ka dapat nandito. Bulong niya. Sabay ihip ng malakas na hangin. Gusto kong tumakbo, pero ayaw gumalaw ng mga paa ko. Para akong nakapako sa kinatatayuan ko. Tapos biglang namatay lahat ng kandila. Para akong nabulag sa dilim. Wala akong makita. Tanging tunog lang na naririnig ko ay yung paghinga niya. Malalim, mabagal, parang may sugat sa lalamunan. Narinig ko ulit yung bulong. Sumunod ka sa akin. Doon, biglang may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Napasigaw ako, pero walang tunog na lumabas sa bibig ko. Yung paligid ko, parang umiikot. Ang simbahan na kanina ay normal. Ngayon, parang ibang lugar na. Madilim. Basag-basag ang mga pader. At sa mga upuan, may mga nakaupong anino. Mga hugis tao. Nakayuko. Sabay-sabay na bumubulong ng dasal ng pabaliktad. Pinilit kong tumakbo palabas.
Pero habang tumatakbo ako, pakiramdam ko ang simbahan ay lumalayo. Parang walang katapusan ang aisle. Lahat ng rebulto nakatingin sa akin. Yung mukha ni Kristo sa krus, dumudugo ang mga mata. Ang sahig, basa. Hindi ko alam kung tubig, pawis, o dugo. Nang malapit na ako sa pinto, bigla itong sumara. Hinampas ko, hinila ko, sinipa ko, pero ayaw bumukas. Tapos may narinig akong parang sigaw ng isang babae sa loob. "Umalis ka na, habang kaya mo pa." Nang marinig ko yun, biglang bumigat ang katawan ko. Pero may malakas na puwersa na biglang tumulak sa akin palabas ng simbahan. Hindi ko alam kung sino yun o paano nangyari yun. Pero pagmulat ko, nasa labas na ako, sa mismong plaza. At sa gilid ng simbahan, nakita ko yung matandang lalaki na kanina nakaluhod. Nakatingin lang siya sa akin. May hawak na rosaryong itim. Ngumiti siya, saka nagsabing, "Hindi lahat ng pumapasok dito ay tao." Hindi ko alam kung sino ba yung matanda na yon o ano ba talaga siya. Pero nang mapakurap ako, bigla na lang siyang nawala. Matapos yun, Sir Dave, medyo naglaylo ako pumunta sa Quiapo. Hindi muna ako nagbiyahe, pero makalipas ang ilang buwan, bumalik ako sa Quiapo Church ng umaga para magdasal. Dahil hindi nun kayang pigilan ang pananampalataya ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Gusto ko lang ibahagi yung nangyari sa akin noong second year college pa lang ako. Hindi ko talaga alam kung paano ko ipapaliwanag, pero sigurado akong hindi ito ordinaryong pangyayari. Hanggang ngayon, tuwing madadaanan ko ang Quiapo, parang may parte sa isip ko na gustong umiwas. Ako nga pala si Rhea. Noong araw na yon, Sabado ng umaga, finals week namin kinabukasan. Dahil sobrang kinakabahan ako, naisip kong dumaan muna sa Quiapo Church para magdasal. 7:00 pa lang ng umaga, pero madami ng tao. May nag-aalay ng kandila, may nagpapabasbas, at may mga nagtitinda ng anting-anting sa labas. Tahimik akong pumasok, nagsindi ng kandila, at nagdasal. Seryoso ako sa dasal ko noon. Sana pumasa ako sa exam. Sana tuloy-tuloy na yung pag-aaral ko, kasi hirap na rin ng pamilya ko. Mga ilang minuto lang, tapos na ako. Lumabas ako ng simbahan, huminga ng malalim, at nagsimulang maglakad pa uwi. Dapat, dadaan ako sa karaniwang daanan, yung paliko sa underpass, papunta sa Hidalgo. Pero napansin kong may isang makitid na kanto sa gilid ng isang lumang gusali, na parang daan din, pabalik sa abenida. Hindi ko yun nakikita dati, pero dahil may dumadaan ding tao ron, sumunod na lang ako. Pagpasok ko sa kanto, una kong napansin, tahimik, walang ingay ng jeep, walang nagtitinda, wala ring ibang tao. Tanging tunog lang ay yung mga yapak sa sementong basa. Lumalalim ang kalsada, parang palusong. Sa mga pader, may mga lumang poster ng pelikula at mga papel na may sulat ng dasal. Lahat, kupas. Parang galing dekada 60. Habang naglalakad ako, biglang nag-iba ang liwanag. Parang hindi na umaga.
Lumingon ako sa gilid. Wala na yung bungad ng kanto. Dilaw na lang na ilaw mula sa mga kandilang nakasindi sa gilid ng daan. Doon ko narinig ang mga boses. May hina, pabulong, pero sabay-sabay. Nagdasal ka, umiling ka, ang bawat hiling may kapalit. Napahinto ako. Walang tao sa paligid, pero naririnig ko silang malapit. Mula sa mga anino, may lumabas na mga tao, o kung tao man sila. Mga nakaputi, walang muka, may mga kamay na itim na parang sunog. Hawak nila ang rosaryo, pero ang mga butil ay mga ngipin. Tumakbo ako, pero parang hindi ako makaalis. Paulit-ulit kong nakikita ang parehong tindahan, parehong pader, parehong kandila. Parang paikot lang ang kalsada. Hanggang sa isang matandang lalaki ang humarang sa daan ko. Nakaputi rin, pero may mata. Sobrang puti ng mata, walang itim. Ngumiti siya at nagsabing, "Hindi lahat ng dasal ay sa Diyos mo naririnig." Bigla niyang dinukot ang rosaryo niya at inilapit sa noo ko. Mainit, sobrang init, parang sinunog ang balat ko. Sumigaw ako at nawala ng malay. Pagdilat ko, maliwanag na ng sobra. Naririnig ko ang boses ng mga tao. Nakaidlip daw ako sa gilid ng kalsada, sa mismong tabi ng Quiapo Church. May 2 pulis na nakatayo. Tinatanong kung lasing daw ba ako o may sakit. Sabi ng iba, buti na lang may nag-report na may batang babae na nakahandusay dito. Akala namin sinapian. Wala akong maalala ng malinaw. Pero nung sinilip ko yung cellphone ko, 3:00 na ng hapon. Halos 6 na oras akong nawawala. Pag-uwi ko, habang nagbibihis ako, napansin kong may marka sa noo ko. Parang paso, hugis maliit na krus. At sa loob ng bag ko, may isang rosaryo. Hindi akin. At ang mga butil nito, hindi gawa sa bato, kundi parang ngipin. Matapos yun, itinago ko lang yun, Sir Dave, pero makalipas ang ilang araw, nung ipapakita ko sana sa mga kaklase ko yung rosaryo, wala na ito sa pinaglagyan ko. Hindi ko alam kung saan napunta at hindi ko na nahanap kahit kailan. Sa ngayon, graduate na ako at may maayos ng trabaho. Salamat kung sakaling mapili itong kwento ko. Shoutout sa lahat ng nakikinig ng PNT Stories. Salamat po.